Hello guys! Good morning muna rito at good evening dyan. Ito kakagising ko lang at kausap ko ang ating puting kabayo guys. Positive! Positive na. Si Senator Esprigitik may warrant na. Nilabasan na ng ICC. So ngayon, si Senator Esprigitik hindi na gumagamit ng cellphone. Mahihirapan na siyang mano-monitor kung nasan siya, pero mukhang umalis na dun sa Malaybalay. So ngayon walang nakakaalam, even sila blind sila kung saan pumunta. So pero iniisip baka ito ay mag-backdoor na. So wala na, sabi ni Puting Kabayo, hindi na raw magilap at hindi na ma-trace ang cellphone niya, hindi na ma-reach. What the heck? So wala na, hindi na to si Senator Esprigitik magpapakita. Pero syempre yung intelligence ng PNP, tingnan natin kung paano nila makukuha si Senator Esprigitik kasi minomonitor naman nila eh. So ang problema ngayon yung cellphone nga hindi na nakokontak, so wala na yung communication. So tingnan natin basta may warrant na. Confirmed na yun galing sa ICC. Ang sabi ng Puting Kabayo, ang balita niya, hindi lang si Senator Bato ang may warrant. Pero hindi niya ma-confirm yung iba kung sino-sino. Pero parang meron pa daw iba, pero hindi niya sigurado Pero yun nga, basta sigurado niya si Senator Esprigitik. At mukhang kaya nga itong si Iyotman, di ba? Anong tawag dito? Nagpetisyon sa Supreme Court. Kumbaga diversionary. So pilit nilang idinadivert. Ngayon, anong implikasyon nito nung labasan si Senator Esprigitik? So sigurado wala na, hindi na makakasipot yan. So ibig sabihin, padali ang impeachment ni Sayad. At sa part ng mga Sayad siblings, pahirap ito ng pahirap ang mga sitwasyon sa mga darating na araw. Kaya talagang double time sila. Kailangan nilang pabagsakin si PBBM, pabagsakin si Ombudsman, tirahin ang mga talagang dumidepensa kay PBBM at lumalaban na nasa likod talaga niya, like Kong Martin, like Jose Castro. So talagang gigibayin nila yan. Bakit? Dahil wala na silang ibang option, kailangang mawala na sila PBBM, otherwise tuloy-tuloy na yan. Ang problema, ang mga nananawagan sa kanila ng rally, sino ba naman ang maniniwala ron? Unang-una si Sabit Sipon. Pangalawa, si Mike Diferencia. Puro may mga sayad. Sino ba naman ang maniniwala sa mga yun? Diyos ko po, Rudy. Diba? Pag yun ang pinaniwalaan mo, what the heck? Yun nga. So, talagang desperado sila at nangangailangan sila na talagang dapat matanggal nila itong mga sila PBBM, di ba? Otherwise, talagang tuloy-tuloy na ito at hindi na nila ito mapipigilan. Okay. So, ang wish ko nga sana, sa warrant na yun, meron ding kasama na si Bongo. Si Buanggo, pero hindi tayo sigurado, Basta ang sigurado nga, si Bato. Kaya si Senator Esprigitik ngayon, run Batoran na. Pero pasasan ba? Bato, mauhuli ka rin. Ang pag-asa lang ni Bato ngayon talaga, China Tulad nung sinabi ko nung nakaraan, kaya nagbenta ng mga ari-arian niya dahil sa China. China ang niya, destination niya dahil hindi naman siya makakakuha ng asylum Kasi ang kaso niya sa ICC. So, paano siya makakakuha basta ng asylum kung yung pupuntahan niya member country ng Interpol. Although ang China member ng Interpol, kaya lang pasaway ang mga yan Diba? Kumbaga hindi naman sumusunod yung mga yan
May sariling mundo. so, so yun. Kaya si Senator Esprigitek, nako, ano na yan? Hindi na makakita ang whereabouts yan. Sabi nga ni di ba? Sabi ni Mangga hindi na maabot ang cellphone. Hindi na matawagan or hindi na ma-text. Hindi na rin daw sumasagot. Syempre, paano sasagot siya? Nagtatago na nga. Nag-iingat na nga. At ayaw na matrace. Alalahanin nyo syempre, pag nag-coordinate sa mga anong tawag dito? Itong mga telecommunications company, ang PNP, pwede sila makakuha ng access. Lalo't may warrant dahil legal yun. So, pwede talaga nilang matrace. So, ngayon, si Bato ay tago na ng tago. Ano na mga didilis? Mukhang sabi ko sa inyo talagang ang 2026 sa inyo ay malas